Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi, ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 11 non-working holidays sa iba't ibang probinsya, inanunsyo ng palasyo. Accessible travel policy, ipatutupad ng DOTR sa mga PWD, senior citizen at mga buntis. University of the Philippines o UP, muling nagbukas ng 28 na libreng online courses. Fulbright Philippines, magbibigay ng karagdagang scholarship program para sa mga Pinoy na nais mag-aral sa Amerika. Pasinaya Open House Festival, idaraos na sa susunod na buwan. 100,000 bamboo trees itatanim sa mga pangunahing kalsada sa Maynila kontra sa pagbaha. 2 Pinoy, lalawak sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics. At SB19, umabot na sa 1 billion ang total stream sa Spotify. Sa ating unang The Better News ngayong araw, aabot sa 11 special non-working holidays ang nilagdaan ng palasyo para bigyang daan ang mga kapistahan at anibersaryo ng iba't ibang mga lalawigan sa Pilipinas. Kung kasama ba ang inyong lugar dito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Idineklara ng Malacanang bilang special non-working days ang ilang pagdiriwang ng kapistahan at mahalagang anibersaryo sa iba't ibang lalawigan, lungsod at munisipyo sa bansa. Nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga proklamasyon na sumasaklaw sa ilang mga lugar sa Central Luzon, Calabarzon, Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang mga sumusunod: January 22, Halamanan Festival sa Giginto, Bulacan. February 2, Araw ng Katipunan sa Katipunan, Zamboanga del Norte. At 314th Founding Anniversary ng Mabalacat City, Pampanga. February 3, 76th Founding Anniversary ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. February 6, 106th Founding Anniversary ng Consolacion, Cebu. February 10, Bacolor Day sa Bacolor, Pampanga. February 11, Dinagyaw sa Tablas Festival sa Candoni, Negros Occidental. February 17, Araw ng Kabasala sa Kabasala, Zamboanga, Sibugay. At February 21, Araw ng Marinduque sa Marinduque Province. Sa ilalim ng special non-working days, no work, no pay ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho. Pero sa mga papasok sa araw na ito ay makatatanggap ng 30% ng kanilang arawang sahod. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mapapadali na ang pagbiyahe sa tren ng mga person with disabilities o PWDs, senior citizen at mga buntis. Yan ay matapos i-anunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapatupad ng accessible travel policy. Ang mga detalye sa bagong pulisiya na yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nagbigay tugon ng Transportation Department sa panawagan na pagandahin ng aksesibilidad ng mga persons with disabilities, senior citizen at mga buntis sa pagsakay ng tren. Sa ilalim ng Accessible Travel Policy o ATP, ang mga railway operator ay obligadong magbigay ng sapat na tulong sa mga pasaherong naka-wheelchair simula sa pagpasok na istasyon hanggang sa pagsakay ng tren. Saklaw din itong paghahati ng mas malinaw na audiovisual announcements para sa mga mahinang pandinig at paningin na hindi na pag-develop ng gender sensitivity para sa mga pasahero. Inatasan din ng mga ito na maging laging handa sa mga pagbabago at tiyaking na ipatutupad ang mga itinakdang plano para sa bawat istasyon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang mga panuntunan ito ay malaking hakbang tungo sa isang mas inklusibong transportasyon. Matatandang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat tiyakin ng mas madaling biyahe at gawing welcoming ang riles para sa lahat ng commuter.
Dagdag pa ng Pangulo, makakaasa ang ating mga kababayan sa patuloy na serbisyo para sa ikagaganda ng ating transportasyon. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nag-alok ang University of the Philippines Open University o UPOU ng libreng online courses. Ayon sa pamunuan ng universidad, may binuksan pa ng mga bagong kurso upang mas maging malawak ang maaaring matutuhan ng mga mag-aaral dito. Ang mga detalye sa The Veterans Report na ito. May alok muli ang University of the Philippines Open University o UPOU ng 28 libreng self-paced online courses sa pamamagitan ng UPOU model platform nito. Sa Facebook post ng UPOU, inanunsyo na ang mga kurso ay maaaring kuhanin ng kahit na sino, anuman ang edad, propesyon o antas ng edukasyon. Ang 28 kurso ay inaalok ng libre at may kasamang 16-hour e-certificate kapag matagumpay na natapos ang kurso. Ayon sa UPOU, mayroon ding 4 na bagong kurso ngayong unang kalahati ng 2026. Kabilang narito ang topic sa Child Behavior Management, Data Annotation for BPO Professionals, Climate Information Services, Child Behavior Support at Home o suporta sa pag-uugali ng bata sa bahay. Narito naman ang buong listahan ng mga kursong maaaring pamilihan mula ngayong buwan hanggang Hunyo. Ang sino mang interesado ay maaaring mag-sign up sa UPOU Model Platform sa pagbubukas ng enrollment na karaniwang 2 linggo bago magsimula ang klase. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo para sa mga nangangarap na makapag-aral sa Amerika. Dahil magbibigay na ng karagdagang scholarship program ang kilalang oldest Philippine-American Educational Foundation, ang Fulbright Philippines, para sa taong 2027 hanggang 2028. Kung ano ang requirements, alamin sa report ni James Galange. Muling magbibigay ng karagdagang scholarship program sa kinilalang oldest Philippine-American Educational Foundation sa bansa, ang Fulbright PH, para sa mga Pinoy na nagnanais makapag-aral sa Amerika sa 2027 hanggang 2028. Maaaring makapag-aral ng maximum 1 year para sa mga non-degree doctoral dissertation research, 1 to 2 years naman para sa master's, at 2 taon naman para sa doctoral degree studies. Mabibigyan din ng pagkakataon ng mga scholar na mapag-aralan ng iba't ibang field na ayon sa kanilang gusto gaya ng global issues, science and technology at marami pang iba. Samantala, bukod pa sa nasabing scholarship grant, kabilang din sa sasagutin ng naturang foundation ay ang ground trip international travel, monthly maintenance allowance, tuition fees, mga librong gagamitin sa pag-aaral, supplies allowance at health and accident insurance. Nagsimula ng information session para sa mga nagnanais mag-inquire sa nasabing grant, habang narito naman ay iba pang araw ng kanilang online at in-person session. Paglilinaw ng Fulbright PH na kinakailangan bumalik din agad ng bansa ang mga scholar pagkatapos ng kanilang pag-aaral sa Amerika. Sa nakalipas na taon, nakapaghubog na ang Fulbright PH ng ilan sa mga natatanging halin ng mga alumni, kabilang ng 83 MacArthur Fellows, 63 Nobel Prize laureates gaya ng Filipino journalist na si Maria Ressa at 93 Pulitzer Prize winners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa Deezer TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo pagdating sa mundo ng sining dahil magbubukas na sa susunod na buwan o Pebrero ang pinakamalaking multi-arts events sa Pilipinas na Pasinaya Open House Festival. Ngayong taon, paglikha sa kinabukasan ang tema ng Pasinaya kung saan kapanapanabik ang mga aktibidad gaya ng film showing, workshops at iba pang activities pagdating sa musika, teatro, sayaw, visual arts, pelikula at maging sa panitikan. Ang kabuuang detalye sa balitang yan ihahatid ni Mili Borja. Inanunsyo na ng Cultural Center of the Philippines ang opisyal na petsa ng pagdaraos ng Pasinaya Open House Festival. Gaganapin sa ika-7 at ika-8 ng Pebrero ang pinakamalaking multi-arts event ng bansa sa iba't ibang lugar kabilang ang CCP Complex, Aliw Theater, Metropolitan Theater, Rizal Park,
Circuit Makati at mga pilipang lokasyon sa Tagum City, Capiz at Iloilo City. Taglay ang temang paglikha sa kinabukasan, tatampukin ng Pasinaya 2026 ang mahigit 150 na palabas, workshop at aktibidad sa musika, teatro, sayaw, visual arts, pelikula at panitikan na lahok ang mga alagad ng sining at grupo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga aktibidad ng film screening, mga workshop, arts networking, mga museum tour, mga bazaar at ang unang paligsahan na binubuo ng iba't ibang kompetisyon gaya ng cosplay, content creation, mobile gaming at short filmmaking. At sa mga interesado, bukas na ang online registration para sa Pasinaya 2026. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinagutos naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagtatanim ng 100,000 mga puno ng bamboo o kawayan bilang natural na depensa ng lungsod mula sa mga mapinsalang pagbaha. Sakop ng tree planting initiative na yan ang kahabaan ng Ross Boulevard, Road 10 at iba pang mga pangunahing lansangan sa lungsod. Ayon kay Moreno, patatatagin ng programa ang lupa sa palibot ng mga ilog bilang maagang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Higit pa rito, makatutulong anya ito sa pagpapahina sa epekto ng mga baha habang pinapaganda rin ang kalidad ng hangin sa kabisera ng bansa. Inilunsad ang inisyatiba alinsunod sa mas pinalawak na environmental at disaster risk reduction strategy ng Manila LGU. The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Kumpirmado na ang paglahok ng 2 Pilipinong alpine skier sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics na gaganapin sa Italy sa Pebrero. Kilalanin ng mga bagong Pinoy Pride na yan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. 2 alpine skier ang kakatawan sa Pilipinas sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics na gaganapin mula February 6 hanggang 22 sa Italia. Kwalipikado na sina Francis Cesarelli at Tallulah Prue at lalahok sa giant slalom at slalom event ng Winter Games. Nakasiguro ng quota spot ang 22-year-old na si Cesarelli para sa Milano Cortina Games na naging kauna-unahang Pilipino na nagkwalipika para sa 2026 edition at ikalimang Olympic alpine skier mula sa Pilipinas. Si Prue naman, 17 years old, ay nakuha ang kanyang pwesto sa women's giant slalom at slalom matapos maabot ang kinakailangang 120 International Ski and Snowboarding Federation Office points. Muntik na itong hindi makapasok, ngunit sa huling araw ng kwalifikasyon ay nakapagtala siya ng 119.72 points average pagkatapos ng 5 takbo. Ayon kay Philippine Ski and Snowboard Federation President Jim Apaler, si Prue ang kauna-unahang Pilipina na makakalok sa regular Winter Olympics at pinakabatang Pilipinong Winter Olympian sa edad na 17. Nakatawan na rin sina Cesarelli at Prue sa Pilipinas sa Asian Winter Games noong nakaraang taon sa Harbin, China. Sinabi ni Apilar na ang paglahok ng dalawang atleta ay nagtakda ng bagong landas para sa mga Pilipino sa ibayong dagat at nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga susunod na Pilipinong nangangarap sa Winter Olympics. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news para sa Pinoy Armies. Dahil nilabas na ng BTS ang cover ng kanilang much-awaited 5th studio album na Arirang. At heto naman, make some noise, 18. Panibagong milestone na nakamit ng SB19 matapos umabot sa 1 bilyon ang kanilang total streams sa Spotify. Usapang P-pop at K-pop sa Showbiz Report na ito. Ni-reveal na ng K-pop sensation na BTS ang cover ng kanilang much-awaited 5th album na Arirang. Sa website ng 2026 BTS, nagpasaya rin sa fans ang sorpresang voice message mula sa Bangtan Boys kapag tinik ang album cover. Nampukan nila sa album na ito ang emotional journey ng OT7. Magunita na kamakailan lang ilabas ng big hit music ang schedule ng highly anticipated world tour ng BTS kung saan kabilang ang Pilipinas sa listahan. Sa March 2027 nga muli magpapasiklab sa bansa ang grupo matapos ang isang dekada. Nakatakdang ilabas ang Arirang na naglalaman ng 14 tracks sa March 20. Samantala sa mundo naman ng P-pop, special thanks to 18 dahil tumabo na ng 1 bilyon ang total streams ng SB19 sa Spotify.
Sa kanilang social media account, nagpaabot ng pasalamat ang mga lima sa lahat ng mga nakikinig at nag-share ng kanilang music across the globe. Say nga ng P-Pop Kings, we're just getting started. Sa April 18, nakatakdang mag-concert sa SMDC Festival Grounds ang Gento Hitmakers para sa kanilang wakas at simula the trilogy concert finale. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At diyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.